Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Teka, sino maglilinis ng kalat? We are back mga pretty people! Yes, it's almost the end of November. Tapos, ilang kembot na lang, December na. My gosh! Matatapos na ang 2023. Kaya mo yun, no? Ang bilis ng panahon ngayon, no? Dumaan lang yung taon na parang si Speedy Gonzales. Nako, wala na namang idea yung mga Gen Z listeners natin. si Speedy Gonzales, guys, isa siyang daga. Isa siyang cartoon sa pinapalabas sa TV noon, kasabayan nila Bugs Bunny and Daffy Duck. Na feeling ko, hindi nyo rin kilala. Anyway, ayun na nga. Ang bilis ng panahon. Konting kembot na lang, matatapos na ang 2023. Siyempre, during these times, malamang naghahanda na kayo sa mga year-end party nyo sa office, yung mga Christmas party nyo, no? Pinaghahandaan nyo na yung mga outfitan, mga damitan natin dyan, yung mga pangmalakasan yung outfit. And malamang, nakuha nyo na din yung mga 13th month pay ninyo. Ay, sana all my 13th month pay. Nakapag-reband na ba ang lahat? Uso-uso kasi yan doon. Ewan ko lang ngayon kung ganun pa din pero noon kasi malalaman mo kung nakuha na yung 13th month pay kapag meron kang office mate na pumasok tapos bagong reband. Kung hindi man nakapag-reband, minsan bagong kabit ang braces. Yan yung mga signs na nakuha ng 13th month pay. Siguro ngayon iba na, no? Bago na yung mga trends ngayon baka pagpasok sa office hugis bigas na ang face, nagpa-hypho na, nagpa-V-contour na ng mga mukha o kaya naka-Barbie arms na. Mga ngayon, mga katawan na yung binabago ngayon, hindi lang buhok tsaka ipin. Well, wala namang masama dyan, no? Pera nyo naman yan so pinaghirapan nyo yan, so dapat lang na ma-experience nyo yung mga fruits of your labor. Pero, isang malaking pero, kung may pinagkakautangan ka, please naman, unahin nyo na yun. No, bayaran nyo muna lahat ng utang nyo. Tapos, kapag may natira, dito kayo mag-splurge. Okay? Mas maganda na matapos ang taon na cleared na ang lahat ng pinagkakautangan nyo. Okay? Pero ito, maiba lang tayo ng konti. Kanina, duman ako sa grocery. Naisipan kong bumili ng mga gulay para lutuin. Nagkikrave ako ng chop suey kanina Pero ang tanong ko, bakit ang mahal ng gulay ngayon? For example ito, yung cauliflower tsaka broccoli, ang mamahal talaga, sobra. Well, normally naman talaga mahal yan sa grocery, yung cauliflower tsaka broccoli. Pero exaggerated yung taas ng presyo ngayon. Pagkaliit-liit na cauliflower tsaka broccoli, sobrang mahal ng presyo. Tapos ito pa, repolyo, mga moms. Repolyo, ang mahal mga besh. Yung isang maliit na cabbage head na wala pang 1/2 kilo more than 100 pesos na ang presyo. Yung bell pepper na 2 piraso, 50 pesos. Akalain mo yun mga moms. Ganun na ba talaga kamahal ang mga bilihin ngayon? O mahal siya kasi sa grocery ako bumili? Magkano ba ang presyo ngayon ng mga gulay sa palengke? Hindi kasi ako nagpapalengke masyado Sa grocery kasi ako nagbibili ng mga pinangluluto namin Pero di ba nakakaloka? Yung 500 pesos ko, ilang pirasong gulay lang nabili ko. Wala pa akong nabiling karne dun Puro gulay lang yun, as in puro gulay lang. Nai-imagine ko na lang na since December na, mas tataas pa ang presyo ng mga bilihin kasi normally naman kapag December mas mataas ang presyo kasi mataas ang demand, di ba? What more dun sa mga ingredients sa panghanda ng holidays, di ba? Yung cheese, pasta, mayonnaise, yung mga ham. Di ba pa? Most likely tataas din ang presyo ng mga yan. Like yearly naman tumataas ang presyo ng mga bilihin yan Kaya kung hindi pa kayo nag-grocery ng ipanghahandaan nyo sa Pasko, feeling ko dapat mag-grocery na kayo. Bumili na kayo ngayon habang hindi pa masyado nagsasurge ang presyo. Kasi once pumasok ang December, for sure yan, presyong ginto ang mga yan.
Okay, mga besh, inflation is real. I just hope na lang na sana yung 31 million, masarap ang handa nila sa Pasko tsaka New Year. Eme! O siya, tigilan na natin yan at dumako na tayo sa ating story of the week. Ang story natin this week ay hindi tungkol sa Pasko at sa New Year. Pero isa to sa mga events na kadalasan ay naghahanda tayo. Ito ang birthday. Kaya wag na natin patagalin pa and let's go to our next segment which we call Story Time. Hello po sa inyong lahat. My name is Mildred and I am an accountant. I think alam naman po ng lahat na March and April ang hell months for us accountants. Halos lahat po ng clients namin ay naghahabol to submit their income tax returns during these months. Ewan ko ba sa mga clients na to kung bakit tuwing malapit na ang deadline tsaka sila magmamadali to submit the RTRs. Anyway, hindi naman po tungkol dyan ang problema. My birthday is April 10 and it always almost falls during the hell week of the office. So every year, I really don't celebrate my birthday during these weeks. Most of the time, mag-celebrate ako after the deadline na submission ng ITRs. In other words, busy talaga ako at this time of the month. Pero itong mga friends ko, naisipan nilang mag-set ng party sa bahay ko for my birthday. Sabi nila, they celebrate each other's birthday except for mine kasi lagi akong tumatanggi. Well, sino pa ba ang may energy para mag-party kung sobrang pagod na ako sa trabaho? And alam naman nila na busy ako during this time of the month. Pero mapilit sila. They said na sila na ang bahala sa food, sa decorations, and whatnot. Wala na daw akong iintindihin. Sounds fun, di ba? Pero wait ka lang, mams. Papunta pa lang tayo sa exciting part. On the day of my birthday, I asked my boss if I can go home on time kasi nga it's my birthday. Mabait man boss ko so pinayagan niya ako. I went home and met my friends sa lobby ng condo ko. Dala na nila yung food and ibang decorations. They started decorating my place, arranging the table for the food, and they even set up a mini bar for the drinks. To be fair, masaya naman. Never had so much fun on my exact birthday. But here's the nakakainis part. Around 12 midnight, nagsisimula na sila mag-uwian isa-isa. So I started cleaning up para makita naman nila na kailangan ko ng tulong to clean up the mess. Pero mga friends, anesthesia ata nilaknak ng mga friends ko dahil dead ma sila natulungan ako. May mga work pa daw sila the next day. Ako wala. Ang ending, ako mag-isa naglinis ang mga kalat. Hindi ko pa natapos lahat and continued cleaning until the next day. Sobrang inis ko talaga. Birthday ko pero bakit parang ako yung pagod na pagod? So, sa sobrang inis ko, I sent a sarcastic message sa group chat namin. It goes something like, "Guys, thank you for staying up and helping me clean the mess sa condo." Di wala sila ngayon sa GC kasi bakit ko daw need maging sarcastic if I can just ask for help? Basic lang naman daw yun. There's a couple of friends of mine who sent me a private DM apologizing, but some actually stood their ground saying na they did nothing wrong. So, I left the GC na lang and never talked to them again. Well, except those who sent me a private DM. Ho ba mali? Okay. Alam nyo guys, yan din ang rason kung bakit ayaw ko mag-organize ng mga ganyang party. Kasi alam ko na sa dulo, ako ang maglilinis ng kalat. Nakakapagod yun Pero Mildred, belated happy birthday sa'yo. Sobrang delayed nung greeting. April pa yun Nakakaloka. Pero, ito totoo yung sinabi ni Mildred about sa mga accountants. Hell month talaga nila yung end of March, yung buong April or yung early April kasi yan yung final months ng submission ng ITRs or income tax returns ng mga businesses, freelancers, ng mga companies.
paano ba namang hindi magiging hell month itong mga nagfa-file ng taxes nila, talagang isasagad ng April magfa-file. Hindi ako masyadong maalam sa ganyang procedures no sa filing of taxes. Pero posible ba na mag-file sila ng couple of months before? Sa mga listeners nating accountants dyan, educate us please. Kasi ang alam ko, ang ifa-file nilang taxes is from January to December of the previous year. So pwede nilang i-file yung taxes nila from January, February, March of the following year. Tama ba ako? Am I correct? Kung mali ako, paki-correct na lang ako please. Ang nangyayari tuloy, itong mga kaawa-awa nating accountants, nawawalan na lang personal na buhay. Kasi natatambakan na sila ng trabaho every month of April. So, dahil sa ganyang sitwasyon, etong si Mildred, never pa yatang nakapag-celebrate ng birthday niya on the day mismo. Kasi busy siya sa work, kawawa naman si Mildred. Kaya come to the rescue naman to mga friends niya, no? And sila na daw ang bahala sa party. Wala na daw iintindihin si Mildred. TBH, nice gesture. Okay, naisip nila yon. I can feel naman that Mildred's friends think about her para mag-organize ng party para sa birthday. To be fair, hindi naman ganyang kadali mag-organize ng ganyang party. Kahit sabihin mong simpleng celebration lang yan, or konti lang kayo, kasi kailangan mo isipin yung food, yung drinks, yung schedule ng mga attendees, kung may pupunta ba, yung mga decorations, kung meron man, madami kang kailangang ayusin. Kaya nga ako, tulad ng sabi ko kanina, pass ako sa ganyan. Pass na pass. Kung sobrang close tayo, baka mapilit mo akong mag-organize ng ganyan. Pero kung hindi tayo close, hard pass, hard no tayo dyan. Understandable din naman kay Mildred na hindi na siya nagse-celebrate ng birthday kasi nga baka said na siya. Wala na siyang energy para mag-conduct ng ganyang party dahil sa trabaho. Kaya din niya siguro nasabi na nagse-celebrate na lang siya pagtapos ng mga deadlines ng submissions para medyo petex na siya. Make sense naman. Yun yung pinaka-logical way na pwede mong gawin After ng lahat ng pagod sa work mo, kapag free ka na, wala ka na masyadong ginagawa, then that's the time that you celebrate your birthday. Medyo sad lang kasi you cannot celebrate it on the day itself, pero it's the thought that matters naman. Hindi ko alam kung ilang taon na si Mildred. Hindi naman niya nabanggit sa story niya, no? Ako kasi, hindi na ako masyadong naghahanda kapag birthday ko. Parang matagal ko nang give up na mag-party or mag-celebrate ng birthday noon pa. Feeling ko kasi age is just a number. Kasi una, gastos lang 'yan. 'Di ba? Pangalawa, I'm the type of person na ayoko nang nakakaistorbo ng ibang tao. Alam mo 'yon, yung mag-i-invite ka. So yung mga in-invite mo, you'd expect na they will allot time from their day para puntahan ka sa party mo or sa celebration mo. For me, ayoko nung ganun. Ayoko nung nakakaabala. Parang, alam mo yun, I know naman for sure na willing silang magpunta to celebrate my birthday. Pero alam mo yun, hindi ko talaga mapigilang isipin na in a way, nakakaabala ako ng ibang tao. Kaya for the longest time, hindi ko na nga maalala kung kailan ako nagsimulang hindi mag-celebrate Pero hindi na talaga ako nag-celebrate ng birthday. Usually, kakain lang kami ng jowa ko sa labas or minsan kasama ko family ko, gagala kami somewhere. Yun lang. Kung meron man akong paghahandaan talaga, siguro yung mga milestone age. Nari, 30th birthday, 40th birthday, pag senior ka na, yan ganyan. Siguro acceptable naman for me to make preparations for that birthday kasi milestone yan ng buhay mo And come to think of it, next year na pala yan for me. Oh my gosh, yes. Turning 40 na po ang tito nyo next year. Kaya, sasabihin ko na po na maaga, nag-a-accept po ako ng early gift through GCash. Yes, kailangan natin ng funds para panghanda next year. Okay, going back to Mildred. So, yung mga friends niya yung nag-organize ng party. So, sila yung nagdala ng food, ng drinks, yung mga decorations and all. Hindi ko lang sure ba't may kailangan pa ng decorations. Pero, yun ang trip nila And like what I mentioned,
it was a nice gesture from the friends, no? Ibibigay ko na sa kanila yan. It was a nice gesture. And I think we should give credit where credit is due. Nasabi din naman ni Mildred na nag-enjoy siya on her birthday, celebrating it with her friends. Pero, the nightmare happened after all the fun. So, eto na. So, natapos ang party around midnight. And napansin daw niya na unti-unti nag-aalisan yung mga friendships, no? So, itong si Ate Mildred, nag-start na siyang maglinis-linis ng kalat, magtabi-tabi, magsubi-subi. Kasi kapag may party, for sure, may kalat. Madaming aayusin mga tirang pagkain, mga hugasin, mga gift wrappers kung meron man, decorations, mag-a-arrange ng furniture kung may iniba sila, yung mga ganyan. So, nag-start na siyang maglinis in the hopes na sana mapansin ng mga friends niya na naglilinis siya at tulungan siya. Ginawa niyo na ba yan before? Yung paramdam, hindi kayo nagsabi, nagpaparamdam lang kayo na naglilinis kayo dahil umaasa kayo na tutulungan kayo ng mga friends nyo. But, unfortunately, walang effect ang tactic na to sa mga friends niya. Siguro, siguro may opportunity dito si Mildred to verbally ask for help. Diba? Sana nagtanong na lang siya, nag-ask na siya ng tulong verbally sa mga friends niya. Kung sa tingin niya na hindi niya kayang linisin lahat by herself, maybe she could have asked na lang her friends to help her. Kahit siguro yung mga small task lang like picking up trash, yung pag-organize ng mga maduming dishes sa sink, mabawasan lang kumbaga yung mga kailangan gawin. So, in this moment, sana nag-ask na lang siya ng tulong directly. Pero, hindi ko sinasabi na off the hook ang mga friends ha. Ito opinion ko dyan. Hindi naman porket kayo ang nag-organize ng party, iiwan nyo na lang yung celebrant or yung may-ari ng bahay to clean after yourselves. Ito, pansin ko lang, no? It's giving me attitude ng may mga house helper. Diba? Kasi, normally, kapag may house help ka, you'd expect na yung house help ang maglilinis after you. So, after ng party-party nyo, kung may mga kalat dyan, yung house help ang maglilinis. Some people also help the kasambahay, pero the bulk of paglilinis is talaga mostly ginagawa ng mga house helper. So, yun yung nakukuha kong vibes dito, no? So, pagtapos ng fun, aalis na lang. I don't know ha, pero ako kasi, I grew up na kapag nasa bahay ako ng isa kong friend or kung dati classmate, ganyan. Kunyari, doon kami tumambay, may ginawa kaming project or party. I make it a point na maglilinis ako ng kinalat namin. Apart from the fact na iiwasan kong magkalat, pero kung meron man kaming kinalat or ginulo, ililinisin ko. Kaya itatapon ko sa basurahan yung mga wrappers ng kung ano-ano. Ako na maglalagay ng mga pinagkainan ko sa sink. Kung meron kaming ginalaw ng furniture, so ibabalik namin. Yung ganyang galawan. Hihiya kasi ako na iwanan yung place ng madumi. Kasi it's like, pinagamit na nga sa amin yung place ng libre. Diba? Binigyan na kami ng place. Tapos, mag-iiwan pa kami ng kalat. Gets ba? So, parang babalik lang yan doon sa sinabi ko kanina na ayoko nang nakakaabala ako ng ibang tao. So, tutulong ako in any way possible para gumaan naman yung trabaho nung may-ari ng bahay. Pero I guess not everyone is like me, or kung meron man nakaka-relate sa inyo, kung tulad nyo ako, no, hindi lahat tulad natin. Ang sabi pa nung friends niya is, may work pa daw kasi sila kinaumagahan. Ay, wow. Ang galing. Siguro kung ako yan, same kami ni Mildred na magiging reaction. Paano naman ako? Ano yun, ako wala akong work the next morning? Meron din naman So, para sa akin, medyo mali na iniwan nila si Mildred mag-isa to clean the mess. So, itong si Mildred, feeling ko, sobrang inis na inis talaga siya sa nangyari. To the point na nag-iwan siya ng isang sarcastic message
sa GC nila. Yan, yung mga GC talaga na yan, minsan yan ang bagsakan ng away eh. Aminado naman din siya na sarcastic yung sinabi niya, no? So, feeling ko, aware siya sa ginawa niya. Siguro, for me, unnecessary yung message niya na yon. Pwedeng hindi na niya ginawa yon. But at the same time, hindi ko siya masisi. Siguro kung wala akong work the next day, siguro baka palampasin ko pa. Kasi I have enough time to clean the mess. Kumbaga hindi ako mapapagod. Kaso mo, ito nga ang si Mildred, ang sitwasyon niya iba. Diba? Kasi nga busy nga siya eh. Accountant siya eh. During these months, sobrang pagod siya. Sobrang dami niyang ginagawa. So, given her situation, I would probably feel the same way. Well, siguro not including the sarcastic message, no? Pero for sure, ipaparamdam ko in another way yung galit ko or yung inis ko. Siguro hindi ko sila kakausapin ng ilang weeks or pag may yayaan sila, hindi ako sasama. Basta I will make it sure that they will feel it. They will feel that something is really off. Kasi naman mga te, di ba? Apart from setting up the party feeling ko talaga, mas nakakapagod ang maglinis after. Mas draining yun eh. Kasi kapag naghahanda ka ng party, you're looking forward to something fun right after that. Diba? Yung kainan, yung kwentuhan. So, you're looking, parang may inaabangan kang event right after. Pero, pagtapos ng party, yung lilisan na, yung mag-isa ka na lang, maglilinis ka, parang wala ka nang inaabangan after that eh. Parang, alam mong mapapagod ka na lang talaga. Ito na lang siguro, no? If I am one of the friends, and sabihin na natin na kailangan ko na talaga umuwi. Kasi antok na ako or may pasok pa ako kinabukasan. Siguro I would offer help pa din to clean. Kasi, you know what? Most often than not, tatanggi ang owner ng house. Usually sasabihin nila, ay hindi na, kaya ko na to, ako nang bahala dito. Diba? Yan ang madalas na sinasabi ng mga homeowners eh. Kapag paalis na tayo, tapos maglilinis, nag-offer ka na maglilinis ka, yan ang sasabihin nila, hindi, okay na to, carry ko na to. For sure, minsan nasabi nyo na din yan sa mga bisita nyo. And kung inaccept naman yung offer mo, di maglinis ka. Diba? Lalo na kung madami naman kayo. Okay? Mas magiging madali kasi yung trabaho at magiging mabilis kung marami kayo maglilinis. Diba? And kung talagang hindi na carry magstay, no? And talagang need mo na talaga umuwi, siguro mag-offer ka na lang na babalik ka after work to help her clean. Pwede din naman yan eh, di ba? Parang sabihin mo na lang, hey Mildred, after work ko, balik ako dito, tulungan kita maglinis. Huwag ka na muna maglinis, magpahinga ka na. Di ba? I think that's another good option na sabihin kay Mildred. Pero wag naman yung totally you deserted Mildred out of the blue. Parang kawawa naman yung tao. Ba, gumawa kayo ng gulo dun sa bahay niya, tapos siya yung paglilinisin nyo ng kalat. Also, gusto ko na lang din i-touch yung sinabi ng friend niya sa GC. Ano ba yung sabi ng friend niya? Sabi ng friend niya na no need to be sarcastic and she can just simply ask for help. And that's just, quote-unquote, basic. Basic lang daw yon. Well, totoo naman talaga. Okay? Tama naman. Basic lang naman yon. Kung kailangan mo ng tulong, di sana nanghingi kang tulong. Sinabihan mo kami. That's true. Basic naman talaga yan. Pero, isang napakalaking pero, basic din naman to clean after yourselves. And linisin yung mga kalat nyo. Siguro, alam nyo naman yung term na Claygo, di ba? Yung clean as you go. Ba? Kung sa bahay nyo, may tagalinis kayo ng kalat, huwag nyo i-expect na ganon din sa ibang bahay. Basic courtesy yan, te. Okay? May point naman ako, di ba? Kung sa office nga, nagagawa mo mag-Claygo eh. Well, kung meron kayong ganung policy kung sa office nyo may ganung policy na Claygo, nagagawa mo. But sa ibang bahay, di mo magawa. Parang hindi ko makita yung logic. Pero yun nga, basic courtesy yan mga te. We've reached the part of the podcast where we determine if Mildred is pretty or petty. The time has come
for you to know your verdict. I will say that you, Mildred, are pretty. Ito sasabihin ko ha, pareho naman na may mali si Mildred and her friends. Mildred being sarcastic sa message, and her friends for leaving her alone to clean the mess. So, both my fault sa scenario na to. Pero let's not forget that Mildred did not ask for a party in the first place. Yes, it's a great gesture to throw her a party for her birthday, pero for me, foul na iwan nyo siya pag oras ng maglinis. As her friends, alam nyo naman siguro yung sitwasyon ni Mildred during this time of the year, di ba? Hindi naman ito yung simpleng buwan lang or simpleng celebration lang eh. Meron siyang struggle during the months of March and April. Hindi naman siguro bago yan sa inyo. Para sa akin, Mildred has the right to be upset in the situation. Yes, naging sarcastic siya, but I think she is just reacting to a negative situation she was put under. There you have it. That's the end of episode 12. And tulad ng sabi ko a couple of weeks ago, I think, na meron tayong pasabog for the month of December. Boogs, ganyan. Ito na, i-announce na natin. Pero huwag kayong mag-expect ng pag-giveaway ha. Kaya regalo. Wala tayong budget for that. So, after next week so hindi pa next week. The week after next. Maglalapag tayo ng 2 episodes per week. Yes! Twice nyo pong mapapakinggan ang Pretty Petty the Podcast every week for the month of December. Yes, maglalabas tayo ng episodes every Tuesdays and Fridays. Pero for the month of December lang po yan, ha? Huwag pong abusado. So December lang po yan. Christmas gift ko na po sa inyo yan. Medyo iibahin lang natin ng very, very light ang format ng podcast. And we will call it, quote-unquote, Holiday Karipas Podcast. So bakit Holiday Karipas Podcast? Mag-release po tayo ng 6 short episodes. Okay, may iksing episodes na to, shorter than the usual episode natin. And yung mga concerns and yung stories na maririnig natin ay all related to the holiday season. Pinag-isipan. These special episodes will run from December 5 to December 22. That's every Tuesdays and Fridays. Okay, so ulitin ko, Holiday Karipas Podcast. So these will be 6 short episodes with stories related to the holiday season, starting from December 5 to December 22 every Tuesdays and Fridays. Yan. Kaya abangan nyo po yung mga i-release kong mga episodes and mga topics sa ating mga social media pages. Yan. Kaya abangan nyo pong lahat yan. Kaya, if you don't follow this podcast yet, please follow us and watch out for our next episodes. Don't forget to share this episode or podcast using the hashtag PrettyPettyThePodcast. You can also follow us in Instagram at PrettyPettyThePod and in TikTok at PrettyPettyThePodcast. For Facebook, you can go to bit.ly/PrettyPettyThePodcast or you can just search for Pretty Petty the Podcast in Facebook. And kung may kwentong birthday party ka or pinaglinis ka, hindi mo ka maglinis mag-isa, and gusto mong i-share dito sa podcast or isa kang brand looking for brand partnership and collaboration, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye!